Dalawa pang palpak umanong flood control project ang nadiskubre sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor, natuklasang may mga pagguho sa mga proyekto sa Barangay San Andres na 420 million pesos pumandin ang kabuang halaga. Ito raw ang dahilan ng mga pagbaha sa mga bayan ng Nauhan at Victoria. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon po. Umalingaw-ngaw ang barilan at pagsabog ng grenada ng tambangan ng konvoy ng alkalde ng Sheriff Aguac sa Maguindanao del Sur. Nahulikam ang mismong ambush. Ligtas ang alkalde pero sugatan ang dalawang kasama niya. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Habang nakahinto ang minivan na yan sa Barangay Poblasyon sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur, kaninang umaga, may bumabang dalawang armadong lalaki at pinaputok ng isa ang animoy rocket-propelled grenade. Pinuntirya pala nila ang convoy ni Sheriff Aguac Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan Sr. Tinamaan ang sinasakyan niyang black SUV. Nakaabante pa ang SUV at nagkaputukan. Kalaunan, huminto ang SUV sa isang kalsada at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Inambos. Ayon sa pulisya, papauwi na si Mayor Ampatuan ng Tambangan kaninang alas 6 ng umaga. Hindi nasaktan ang alkalde, pero tinamaan ng bala sa tiyan ang dalawang kasama niya sa convoy. Kabilang ang kanyang security escort. Isinugod sila sa pagamutan. May follow-up vehicle, sakay doon yung ilang mga security din ni Mayor. Yung mga securities niya, sir, nakapag-retaliate sa mga suspect. But dalawa sa securities niya ay wounded din kanina. Both ay may tama sa left side ng abdomen. Tumakas ang mga suspect sakay ng minivan. Pero sa hot pursuit operation, 3 suspect ang napatay sa bayan ng Dato Unsay. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pananambang habang nakaalerto ang buong pwersa ng PNP BARM. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mayor Ampatuan kaugnay sa pananambang na ikatlong tangka na pala sa kanya. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argel Relator. Nakatutok 24 oras. Sinisi ni Senadora Amy Marcos ang mga taong nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagkakasakit. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan na nga Ang payo pa ng senadora sa ipinost niyang video, talikuran na ng Pangulo ang lahat ng nakapaligid sa kanya sa palasyo na anyay mga panggulo lamang. Inanunsyo ng Malacanang na na-ospital si Pangulong Marcos itong Miyerkules dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Tugon naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senadora Amy, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Hindi rin daw dapat maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Dagdag pa ni Castro, totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng taong may karamdaman at huwag daw magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Ang dalawang pinakamataas sa lider ng ating bansa parehong naharap sa reklamong impeachment. Paano kaya ito haharapin ng Senado na tatayong impeachment court? Alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez.
Ngayong may nakahain na sa Kamara na impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at may nagpahayag ng planong sampahan muli ng impeachment si Vice President Sara Duterte, naghahanda na si Senate President Tito Soto sakaling sabay na umabot ito sa Senado na uupong impeachment court. Sana naman wag, dahil nakakaya sa mundo. Nevertheless, paghandaan natin kung sakasakali. Ako naman, naka-ready ako dyan. Sabi ni Soto, lalo't mga abogado ang dating humawak sa impeachment trial. May mungkahi na rin siyang schedule para hindi naman mapabayaan ng Senado ang trabaho nitong gumawa ng batas. In the morning, from 9 a.m. to 1 p.m., legislative work ng Senado. Pagdating ng 3 p.m. up, the impeachment court. Ngayon, kung sakasakali, sinabi nila, dinalawa. At the very remote possibility, sabay natin, dalawa. O, edi gawin natin MWF yung isa, yung isa TPS yung isa. Hindi, siguro naman majority ng mga members papayag. Giit ni Soto, dapat umaksyon agad ang Senado oras na ipinadala na sa kanila ang articles of impeachment. Pero agad-agad din ba ang impeachment trial? Somehow, yes. Parang ganun yun. Kasi i-refer sa Committee on Rules yun. Tapos yung Rules Committee will take up the rules of impeachment or it will take up sa floor uli yun. And then gagawa na schedule for the prosecution to present. Tapos pasasagutin yung defense o kung sino yung impeached officer pasasagutin. Ganon. Pwede tuloy na kagad sa trial yun. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian, bagaman tungkulin ng Kongreso ang impeachment proceedings, magiging divisive sa bansa, lalo't dalawang pinakamatataas na opisyal ang ini-impeach. Dapat talagang pag-isipan mabuti ng mababang kapulungan. Tignan mabuti yung ebidensya dahil kung pang politika lang, talaga masisira tayo. Tingin naman niya, walang kredibilidad si dating Congressman Zaldico para tumestigo sa impeachment case laban sa Pangulo. Kung talagang gusto niyong tumulong, dapat matagal na siyang umuwi dito. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ire-refer na sa House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos sa susunod na 2 linggo. Hindi pa naman tiyak kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong inihain ng Grupong Bayan at ilang dating opisyal ng gobyerno na hindi tinanggap ng Office of the Secretary General dahil wala noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Yung ikatlong impeachment complaint, wala kang lumitaw na endorser po ng House member. So tingin ko hindi yun talaga mailalatag as part of the order of business at mare-refer to the House Committee on Justice. No? So yung sa ikalawang impeachment complaint lang po, yung magkakaroon ng aktual na debate sa korte kung constructively filed or kung mali ba na hindi po tinanggap ng House Office of the Secretary General. Kahit po wala po si SecGen nung pong araw na ito. Sabi naman ng Makabayan Bloc na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint, titiyakin nila bukas na formal na matatanggap ni Garafil ang impeachment complaint at maisasama ito sa order of business sa sesyon sa hapon. Pero bago pa man gumulong ang bagong impeachment complaint sa Kamara. Sana ma-resolve na po ng Korte Suprema yung pong motion for reconsideration ng Kamara doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mag-guide po yung Kongreso at Senado doon po sa talagang final na proseso. If they will grant the MR, it means that the impeachment complaint archive in the Senate can be reinstated. But if the decision of the Supreme Court is to deny the motion for reconsideration, it only means that the requirement of notice and hearing for the second mode of impeachment, the one filed by at least 1/3, kahit hindi kailangang tumaan sa Justice Committee, we need to follow the requirement of notice and hearing. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nilooban at ninakawan ng 2 lalaki ang isang bahay sa Caloocan. Arestado ng mga suspect pero karamihan sa mga ninakaw na gamit ibinenta na sa junk shop. Nakatutok si Bea Pinlac, exclusive. Pumasok sa isang subdivision sa barangay 168 Caloocan City ang tricycle na yan pasado alas 11 Huwebes ng gabi. Pumarada ito sa harap ng isang bahay. Pumasok sa loob ng bahay ang sakay nito habang naiwan sa labas ang tricycle driver.
Ayon sa pulisya, lookout ang tricycle driver habang nilolooban ng kasama niya ang bahay. Wala pong tao sa bahay at nakapasok po sila di umano ho doon sa pintuan sa garahe. Kasi ho, nadatnan po ng may-ari na yung pong pintuan sa garahe ay sira na ho. Nakita raw mismo ng mga kapitbahay nang isakay ng mga suspect sa tricycle ang 2 sako ng mga ninakaw nilang gamit. Totally ransack po ang loob. Totally ransack po. Magulo ang gamit, pati po kwarto, nakabukas ho. Kinalkal ho lahat ng mga gamit. Di bababa sa 150,000 pesos ang halaga ng mga ninakaw, kabilang ang mga souvenir ng may-ari ng bahay mula sa mga biyaheng niya abroad. It's more than the money kasi it's something you bring back pag nagbiyahe ka. Actually, ang nakakatakot doon yung isipin mo na may pumasok sa bahay nyo. Kumbaga yung privacy nyo na violate. Tapos ninakawan kayo. Yung danger, yung fear na baka bumalik. Natumpak po namin po mismo yung tricycle na nakaparada po sa phase 5. Bagong silang. Doon po mismo, namin niya pong nasabing pagdanakaw at tinuro din niya ho yung kanyang kasama. Kinabukasan, naaresto rin ang mga suspect. Ang na-recover na lang sa kanila, kalan at tangke ng LPG. Ang iba pang ninakaw na ibenta na raw sa junk shop. Sabi niya may kukunin lang siya. Eh ako, nagantay lang naman po ako. Hindi ko alam na ninakaw niya na pala eh. Bakit niyo po nagawa yung pagnanakaw? Sir po, walang parang makain po. May nakumpis ka rin umanong tig 1 gramo ng hinihinalang shabu sa bulsa ng mga suspect. Hindi po sa akin yun. Kanino po yan? Hindi ko po alam. Hindi ko po masasabi. Nahaharap sila ngayon sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Posible ring sampahan ng reklamong paglabag sa anti-fencing law ang mga tauhan ng junk shop na pinagbentahan umano ng mga suspect ng mga nakaw na gamit. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Napuno ng makulay at engranding pagtatanghal ang mga lansangan ng Iloilo City sa ginanap na Tribes Competition na bahagi ng Dinagyang Festival. Mula sa Iloilo City, nakatutok live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim. Ivan, hindi pa natatapos ang kasiyahan dito sa Iloilo City kasabay ng pagdiriwang ng Dinagyang Festival 2026. Sa ngayon, nagpapatuloy ang street dancing ng 6 na tribo sa Sadsad sa Calle Real. Bawat taon, lalong tumitindi ang kompetisyon ng mga tribong kalahok sa Tribes Competition ng Dinagyang Festival. Ang tribe number 1 na tribo Bulawanon Sangmolo agad nagpabilib dahil sa kanilang energetic na performance, choreography at engranding mga kasuotan. Ang mahusay na storytelling at nagagandaang props naman ang ibinida ng tribo Tagabaryo mula sa distrito ng Lapuz. Husay sa sining sa pamamagitan ng detalyado at makulay na kasuotan na sinamahan ng hataw performance ang ipinakita ng tribo Panay. Sinundan ito ng engrande at mala-warrior na pagtatanghal mula sa tribo Paginait ng La Paz National High School. Ang nag-iisang elementary school contingent na tribo Ilayanhon ng Graciano Lopez Haina Elementary School hindi rin nagpahuli at nagbigay ng magandang performance. Napawaw naman ang lahat sa performance ng tribo sa Lugnon mula sa Haro National High School. Ang huling grupo ay ang tribo Ilongano na napahanga ang mga manonood dahil sa kanilang choreography at style. Bawat grupo ay nag-highlight ng mga endemic species ng hayop na makikita sa Western Visayas. Very vibrant, colorful, and very festive yung atake ng Dinagyang. It's really, really nice, and it's the energy is there. Everybody's good. Nakidinagyang din ang Kapuso Stars na sina Alan Ansay, Charlie Fleming, Sian Lucas at Anthony Constantino na mga bida sa upcoming horror film na Huwag Kang Titingin. Bago magsimula ang Dinagyang Tribes Competition, isang concelebrated mass muna ang idinaos sa San Jose Parish Placer. Kagabi naman idinaos ang religious sadsad kung saan libo-libong demoto ang nakiisa.
Ivan, mamaya na malalaman kung sino ang tatanghaling kampiyon sa Dinagyang Tribes Competition kasadyahan sa Kabanwahanan at iba pang kompetisyon sa gaganaping awarding ceremony alas 7 ng gabi sa Iloilo Freedom Grandstand. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Mga kapuso, Ivan, happy Dinagyang! Happy Dinagyang! Salamat, Gid! Kim Salinas ng GMA Regional TV. Agad nirespondehan ng isang pulis sa Taguig ang babaeng ito na sa bangketa na inabutan ng panganak. Pagdating ng pulis, halos nakalabas na ang ulo ng sanggol. Bagamat wala raw siyang karanasan o training sa pagpapaanak, umalalay siya para maayos sa mailuwal ng ina ang sanggol. Ang kwento ng nanay, papunta na talaga siya ng ospital para magsilang pero napaanak na siya pagdating pa lang sa plaza. Dahil naipit sa traffic ang police mobile, isinakay na lang ng pulis sa tricycle ang mag-ina at nadala naman sa isang lying-in clinic. Sinakal hanggang malagutan ng hininga ang isang babaeng 17 anyos sa Lipa, Batangas. Ang kanyang bangkay itinapon sa harap ng kanilang bahay. Nakatutok si Von Aquino. Wala akong nagawa dahil wala ako dito. Labis ang hinagpis ni Elma sa sinapit ng kanyang 17 anyos na babaeng kapatid. Bangkay na kasi niyang nadatna ng kapatid nitong January 22 sa damuhan sa tapat ng kanilang bahay. Gusto ko po siyang dali na sa ospital na baka sakaling mabuhay pa siya. Tinapon lang siya na parang baboy, na parang basura. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagpaalam ang biktima na dadalo sa isang birthday party pero hindi na siya nakauwi. Suspect sa krimen ang dating kinakasama ng biktima na nakipagkita umano para magbigay ng sustento sa kanilang anak. Selos ang tinitignang motibo sa krimen. Hawak na ng pulisya ang suspect na umaming sinakal ang biktima. Maharap siya sa reklamong murder. Hanggat nabubuhay siya, hindi ko siya mapapatawad. Sorry, mababalik ba yung kapatid namin ng ganon? Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Nagpapatuloy ang pagdiriwang ng Pista ng Santo Niño dito po sa Metro Manila. Iprinosisyon sa Pasay ang iba't ibang imahen ng Batang Jesus at sinabayan pa ng makukulay na pagtatanghal. At mula sa Pasay City, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, makikita ang buhay na pananampalataya at tradisyon ng mga debotong lumahok dito nga sa taunang Fiesta del Santo Niño. At dahil dyan, isinara ang ilang kalsada dito sa Pasay. Puno ng kulay, musika at pananampalataya ang Pasay ngayong araw. Lula ng bawat karosa ang puong Santo Niño na dinamitan ng magarbong kasuotan at pinalamutian ng mga bulaklak. Ilang pamilyang narito ay galing pa sa ibang lungsod. Nakiisa sila, dala ang kanilang kwento ng mahabang debosyon, pagpapala at pasasalamat. Ang pamilyang ito na mula pa sa Las Piñas, 30 taon nang ipinuprosesyon ang Santo Niño na minana mula sa kanilang lola. Sa lola pa po namin, ninuno pa. Gano'n na po katagal yun? Ay, matagal na, hindi lang 40 years, hindi lang. Bakit po natin inaalagaan ng Santo Niño? Ay, syempre, yun ang tradisyon po namin talaga. Mulat sa pool. Hanggang sa mga anak-anak namin ngayon, sama-sama sila. Ano ho ba ang ginawa ng Santo Niño sa inyong pamilya? Kaya talaga namang yung tradisyon ay tuloy-tuloy. Ay, syempre, biyaya ng Panginoon sa amin. Lakas ng katawan, lahat na all. Dahil sa tinupad na hiling, 38 years nang inaalagaan at ipinuprosesyon ni Mercy ang kanyang Santo Niño. Dating hirap magkaanak. Dahil sa panalangin kay Santo Niño, biniyayaan daw siya ni Santo Niño ng anak. Hindi lang isa, kundi 2 pa. Sa kanya ko hiniling yung anak ko. 14 years hindi ako nagkaanak. Siya lang ang, hiniling ako sa kanya, yun, doon lang ako nagkaanak. Sumayaw ako dati sa Obando, sa lahat, wala. Pero sa kanya lang ako humiling. Kaya po, matapos po kayo mabiyayaan ng anak, tinuloy At nung binayayaan ako, bigyan ako ng anak, pinangako namin sa kanya, pag binigyan niya kami ng anak,
Bigyan niya kami ng anak. Taon-taon ipaparada namin siya, bibigyan namin siya ng sariling ati-atihang karosa. Bukod sa prosesyon ng mga Santo Niño, mas pinakulay at pinasaya ang grand procession ng mga street performances. Kasabay ng selebrasyon, sarado mula pa kagabi ang FB Harrison mula Galvez hanggang Arnaiz Avenue at Halandoni Street, Kapwa northbound. Mula naman alas 11 kaninang umaga hanggang alas 9 mamayang gabi, sarado ang Durham Park, FB Harrison, EDSA, Rojas Boulevard, Buendia Avenue at Halandoni Street. Pia, patunay ng pananampalataya at pagkakaisa ang grand procession na ito dahil nga sa kabila ng traffic at abala, makikita ang saya, demosyon at ang makulay na kultura dito sa Luzon. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos.